Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. So tayo daw ay may pahinga. Diba? Sa kabila ng mga pagsubok natin, mga pinagdaraan, ang pagsisikap, binibigyan din tayo ng kapahingahan ng Diyos. At ang kapahingahang ito'y katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. So, itong kapahingahan daw na ito na nararamdaman natin, a peace, a surpassing truth. O kumbaga, nahihigitan niya yung anumang kapahingahan na naunawaan natin na hindi natin kayang maipaliwanag. Katulad ito ng kapahingahan ng ating Diyos. Kung ating Diyos nagpapahinga, tayo din dapat ay nagpapahinga. Siyempre, masipag ang ating tatay, masipag din ang mga anak. Amen? Kaya alam ni Lord, kailangan natin magpahinga. Sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos, ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya. Tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likain ang lahat. So, ang sinasabi ditong kapahingahan, yung ginagawa natin na pagtitipon every Sunday. Makapagpapahinga daw tayo saan? Sa mga gawain niya. So, syempre, itong mga nakaraang araw, ako naman po ay aaminin ko din sa inyo na nasabi ko nga yan sa mga kamanggagawa ko, maraming pagkakataon na, syempre, napapagod ang ating mga physical na katawan, na-exhaust tayo. At kagabi nga ay talagang sobrang pagod, nakakaramdam na kami ng hindi magandang sakit physically. So kagabi sobrang sumakit yung ulo ko na kala mo dinukot yung isang mata ko. First time ko na naman maglambing sa asawa ko, talaga ang sakit-sakit niya. Siguro mababa pain tolerance ko may ganun kasing mga tao. So sobrang sakit niya. Tapos ilang araw na rin akong may acid reflux na talagang ang tiyan ko laging bloated. Hindi na nga ako nagkakape. So lagi siyang masakit. So, ano yan, kumbaga sign na parang stress ka, lagi may iniisip. Pero pinaalala sa atin to ng verse na ito, na dapat ang gawain ng Panginoon ay hindi isang bagay, nakakapagod siya minsan physically. Talaga naman gagamit ka ng physical na katawan sa paglilingkod, di ba? Pero, higit sa lahat, hindi dapat ito nagdudulot ng kapaguran o pagkabalisa ng ating mga isip. Minsan yan yung ating nakakaligtaan pag sobrang gusto nating mapaganda yung gawain ng Panginoon, di ba? Sobrang gusto nating ibigay yung best. Minsan nakakaligtaan na natin, ang linggo talaga ay para sa kapahingahan natin. Yung mga paglilingkod na ginagawa natin, hindi para mapagod tayo, kundi lalo nga tayong mapahinga. So, ayun yung maling pananaw ng mga tao na kapag mag-church ka, nakakapagod pumunta ng simbahan. O kaya naman, imbis na sana matulog na lang ako may trabaho pa ako bukas o may trabaho ako kahapon. Parang kailangan ko ng tulog ngayon. Pero di naman yung pinagkakait ng Panginoon yun, no? Hindi ko rin naman ipagkakait sa inyo. At hindi nyo rin dapat ipagkait sa inyong mga sarili ang mga kapahingahan. Pero, regalo sa atin ng Panginoon ang gawain niya. Dahil sa pamamagitan ng gawain niya, tayo ay nagkakaroon ng kapahingahan. So, yan ang ating magandang paalala ngayong linggo. So, masasabi natin totoo yan kasi kakatapos lang natin mag-worship di ba? Pagkatapos mag-worship, parang, sarap ng pakiramdam. Pero kanina sino kaya gumising dito na parang excited na, hindi ko naman sinabing hindi kayo pero may ilan siguro dito gigising na, ano ba naman yan? Pagod ako, gusto ko pa i-diretso yung tulog ko Madalas yung asawa ko ganyan, gusto niya mahaba tulog. Minimum 9 hours, no, dear? 8 hours, 8. Hindi papayag yan na 8 hours ang tulog niya. So, ganyan naman talaga tayo. Pero ganun yung minsan, mindset natin, bago tayo pumunta ng simbahan, nare-realize natin na, gusto ko na lang matulog. O kaya naman, sino kaya tinamad dito maligo? Na parang lamig-lamig ng tubig Pwede mong wag na lang maligo, punta na lang ako ng simbahan ngayong araw. Pero mga kapatid, masasabi nating totoo ito kapag naranasan na natin. So, totoo ba na nakapagpahinga tayo ngayon sa presensya ng Panginoon? Amen. So, nabigo yung ilang kapatid natin ngayon, no? Napagod.
So, hindi naman natin sila husgahan, syempre. May mga kanya-kanya tayong dealing sa ating Panginoon. So, paalala yan na ang service o ang paglilingkod sa Panginoon ay ang dulot nito'y kapahingahan sa atin. Huwag niyo nang pansinin niyo, iyaan mo na, loyal sa akin yan. Dito na lang kayo tingin. So, pinag-uusapan natin nakaraang buwan ay patungkol sa biyaya ng Panginoon. At tapos na yan, last month, grabe. Iba talaga yung na idudulot ng biyaya ng Panginoon sa atin. No? Biglang nagbabago yung ating pananaw, yung takbo ng ating buhay. Oras na malaman natin kung ano ang biyaya ng Panginoon. At balikan lang natin ang mabilisan. Ano ba ang biyaya ng Panginoon? Iba ang paghahalin tulad sa biyaya at sa pag-ibig ng Panginoon. Although ang biyaya ay muka ng pag-ibig ng Diyos o pagpapakita ng higit o sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. So, balik tayo. Grace, para itong charity o paglilimos sa isang pulube, na para ang isang pulube, wala siyang karapatan na magalit sa inihingan niya kapag di siya binigyan. Halimbawa, may nanlilimos sa iyo. Nanlilimos tapos hindi mo siya binigyan. Nagalit siya. May karapatan ba siya magalit sa iyo? Hindi, wala naman, di ba? Kasi ang pulube, kaya nga hingi ang tawag doon o limos. Nasa atin, o ikaw na nagbibigay, kung bibigyan mo siya o hindi. Ngayon, ang ating Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Nilikha niya ang mundo at lahat ng bagay para sa kaluwalhatian niya at para sa mga tao. Kaya nga huling nilikha ang tao Kasi gusto munang siguraduhin ng Panginoon na kumpleto lahat ng ating pangangailangan kung tayo ililikhain niya. Pero sa kabila ng kabutihan ng Panginoon sa atin, pag-ibig na walang hanggan, anong isinukli ng tao sa Diyos? Sinuklian natin siya ng kasalanan. Ganun kung sa masakit na salita, tunay nga naman na masasabi natin na ganun tayo kawalang utang na loob sa ating Panginoon na manlilikha. Na tayo ay ginawa niya ng mabuti, minahal niya tayo ng walang hanggan, pero ano ang isinukli natin sa Kanya? Imbis sa paglingkuran at sundin ang kalooban niya, ang tao ay lumabag sa kalooban niya at gumawa ng mali sa Kanya. Pero, dahil nga itong pag-ibig na ito na walang hanggan ay kulang pa sa atin. Kumbaga parang hindi pa ba sapat yun? Diba? Lahat na ginawa ng Diyos para sa atin. Pero, lahat na pinakita ng Diyos, tayo yung si Ebat Adan, representative natin yun. Ganon din tayo gagawin natin sa Diyos. Huwag niyo sabihin sila lang yun. Tayo rin yun. So, ibig sabihin, kulang yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi pa sapat para, ang pag-ibig na ito hindi sapat para manatili tayo sa ating Panginoon. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Minsan, isang beses, inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Upang mamatay para sa cross, sa ating mga kasalanan, imbis na tayo ang mamamatay. At siya'y muling nabuhay upang tayo muling magkaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Hindi ako mananawang paulit-ulit na sabihin itong mga salita na ito dahil ito yung pag-asa natin. Magpasawalang hanggan. Ngayon mga kapatid, para ma-appreciate natin itong biyaya o yung ginawa ni Kristo, sa tingin ninyo, masama ba ang Diyos kung hindi siya mamatay sa krus ng Kalbaryo? Sa tingin mo, masasabi niyang hindi niya tayo mahal kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Kahit hindi mamatay si Kristo sa krus, pinakita at pinaranas sa atin ng Diyos ang walang hanggang pag-ibig niya sa atin. Pero itong biyaya na ito, kaya nga sa John 3:16, ang definition sa pagmamahal na ito ay hindi lang pagmamahal, higit na pagmamahal. For God so loved the world. Hindi niya sinabing, for God loved the world. Uulitin ko ito sa inyo, kapatid. Hindi ako, kahit na
hanggang sa ilang libo nating marinig ito. Dahil nga hindi sapat yung pagmamahal ng Panginoon, ginawa ng Diyos, higit na pagmamahal pa yung ibinigay niya sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Kaya nga makita natin ang Panginoong Hesus na sa prayer of Gethsemane, nagpe-pray siya sa ating Ama sa langit, di ba? Sabi niya, hanggat maaari ay hindi ko inumin itong saro na ito. Kumbaga yung crucifixion. Sa tingin nyo, kung hindi inumin ni Kristo yung saro na yon, masama na ba siyang Diyos? Alam mo kapatid, mabuti pa rin ang Diyos. Pero sa kabila ng yon, ininom pa rin ng ating Panginoon. So, number 1, commitment ni Jesus talaga na iligtas tayo. Talagang committed siya na iligtas tayo. Pero hindi lang yun automatic na committed ako na parang minsan ganun tayo sa commitment, di ba? Kahit na parang mabigat sa kalooban natin dahil alam nating mahirap at masakit, minsan out of commitment gagawin natin. Amen? Dahil ayun yung talagang ipinangako natin eh. At yun ang pangako ng Diyos sa atin. Committed siya na sabi niya, bago pa ilikhain ng mundo, the Lamb of God was slain. So handa nang mamatay si Kristo sa atin, oras na tayo'y magkamali o madapa. So commitment ang tawag doon. Minsan ganun din tayo sa ministry, di ba? Kahit may sakit, kahit malungkot, hindi masaya, o talagang wala tayong benefit sa ministry, commitment lang. Kasi ito yung commitment ko sa Lord. Gagawin ko ito, masaya ako o hindi. Amen? So that's a good thing. Mabuting bagay na gawin ng isang bagay out of commitment dahil may isa kang salita sa Panginoon. O, palakpakan natin ang bawat isa dahil ganun tayo. Nagiging ganun tayo sa biyaya ng Diyos. Pero alam nyo kapatid, si Kristo, hindi niya inalay ang buhay niya sa atin dahil committed lang siya. Gusto niya ring ialay ang buhay niya sa atin. Kagalakan niya na mamatay para sa ating mga kasalanan. It is desire na hindi tayo makita sa apoy ng impyerno at makita niya ang sarili na naghihirap para sa atin. Sa mga nagmamahal dito, alam na alam niyo yan. Alam niyo na mas gusto niyo kayo na lang mahirapan kaysa yung mahal niyo sa buhay. Ganon din ang ating Ama sa langit. Tiniis niya yung paghihingalo ng kanyang anak. Pwede naman niyang, tama na yan! Pero tiniis niyang tignan ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Sa isang sandali na iyon. At ganon din ang banal na spirito. So hindi isang simpleng bagay ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Mamatay siya sa krus o hindi, mabuti at mapagmahal siyang Diyos. Maglimos ka sa pulubi o hindi, hindi mo responsibilidad na bigyan siya. Tama po ba? At walang karapatan yung pulubi. Dapat bigyan mo ako 20 pesos. Di ba? Naiinis tayo, minsan ganon. Binigyan mo na nga ng pagkain, ayoko po, gusto, pera na lang po. Di ba nagagalit tayo? Pag ganon yung attitude ng kawalang makakaramdam tayo ng kawalan ng utang na loob. Pero ang Diyos, gawin niya yun o hindi. Mabuti at mapagmahal siya. Pero ginawa pa rin ng Diyos. Minsan isang beses, hindi limos o isang walang halaga. Di ba ang limos, minsan binibigay lang natin barya. One sacrifice but boundless. Free but priceless. For all men but not for all. So ang limos, binibigay natin konti-konti lang. Pero ang Diyos, hindi lang barya, hindi ginto at pilak ang ibinigay niya sa atin. Ang ibinigay niya sa atin, yung kaisa-isa niyang anak. Yung kanyang buhay. Inialay niya para sa atin. Yan po ang biyaya ng Panginoon. Higit pa sa pag-ibig na ibinigay at kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon. Ang biyaya niya. Kaya nga kung i-abbreviate natin yan, grace, God's riches at Christ's expense. Yung kayamanan ng Diyos, yung paglilimos niya sa atin na binigay, hindi lamang ginto at pilak, kundi dugo ng kanyang kaisa-isang anak. Napakapalad natin, kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. So, ganyan tayo kapalad. Kaya,
Kung minsan ay hindi na natin makita kung gaano kaganda, kabuti ang ating buhay, kapatid, balikan mo lang ang biyaya ng Diyos. So sabi rin dito, for all men but not for all. Ano ibig sabihin mo diyan, pastor? Namatay siya para sa lahat ng tao pero hindi para sa lahat. Ang mga anghel nagkasala, at ang tao nagkasala, pero kanino namatay ang Diyos? Sa tao. Ibig sabihin ng biyaya, hindi basta-basta kani-kanino lang binibigay. Ang dugo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ibinigay lang niya sa iyo at sa akin. Kung may pagbibigyan tayo, parang di ba? Parang mas okay bigyan yung mga anghel eh. Pero tayo ang pinili ng Panginoon. Ganyan kakapalad, kapatid. So, nagkakaroon na tayo ng transition ngayong buwan. Pinag-uusapan natin ang biyaya. Ngayon naman, pag-uusapan natin ay grace through faith. So, alam niyo na yan. Sa susunod na buwan, ang pag-uusapan na ay patungkol sa ating pananampalataya. So, transition muna. Next week na lang yung ating pinaka summarize ng faith or introduction sa faith. Pero introduction, ang biyaya kasi, kahit gaano kalawak, kalalim, kasukdulan ng biyaya ng Diyos, kung walang pananampalataya, hindi ito matatanggap ng isang tao. Kaya nga sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved. So tapos, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Buti sana kung naka-period na dun, no? Pero hindi pa kama Niligtas ka ng Diyos. So, ibig sabihin, pagliligtas ng Diyos, sa Kanya lang galing, hindi sa tao. Kaya nga nilagyan kama, dun muna kayo mag-focus. Kung gusto mo ng kaligtasan, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, magmumula lang ito sa biyaya o bigay lang to o regalo lang ito ng Panginoon. So ito ay unconditional, unmerited favor. Binigay sa iyo nang hindi mo pinagtrabahuhan, hindi mo pinaghirapan, at wala kang bahagi dito. So birthday nung nanay ko kahapon, nag-celebrate kami, 60 years old na siya. Tanggap niya daming regalo. So hindi niya yung binili. Binigay sa kanya yung binili namin, pinaghirapan namin, so gumastos kami, binigay namin sa kanya. So malinaw yon na ang biyaya o ang pagliligtas ng Panginoon ay regalo. Pero kahit na gaano karami yung regalo, gaano ito kaganda, hindi mo ito matatanggap kung hindi dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, diyan tayo magtutungo ngayong buwan. Kasi sabi natin, ang ganda ng biyaya ng Diyos. Amen? Ako, wow, grabe, ang ganda-ganda nito. Talagang, parang pag nalalaman mo ito, nagiging sariwa sa iyo, parang gusto mo na itaya lahat, iwan lahat, di ba? On that moment, dahil nakikita mo na yung biyaya ng Diyos Kasi ganun kadakila ang biyaya ng Diyos. Kaya nga nagbabago mga buhay ninyo Tapos sa tingin nyo ba, pinilit namin kayo o nagkapilitan tayo dito? O dahil ba may ganito kasi sa church o yung mentor mo mahigpit, ganun ba? Dahil ka nagbabago? Hindi, kapatid, nagbago tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Na nakikita natin, sobrang mahal ako ng Panginoon, hindi ko maiwasang magpasalamat sa Kanya. Hindi ko maiwasang maglingkod. Hindi ko maiwasan na gawin yung kalooban ng Panginoon kasi talaga namang nakakahiya na lang kung hindi ko pa magawang suklian yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga sa atin, mga lingkod ng Panginoon, minsan talaga out of commitment, pero hindi dapat palaging ganon, di ba? Parang yung paglilingkod, laging may excitement yan. There are times na talagang, ay, ako na naman naawit sa Panginoon. Yes, hallelujah. Ako maglilinis ang simbahan, o magsishare ako ng gospel. Salamat, Lord. Kaligayahan yan. Hindi yan kabigatan. It is not from yourselves. Nilinaw dito ng Panginoon. Na itong kaligtasan na ito, wala tayong bahagi dito, kundi regalo.
hindi rin sa ginawa natin, so that no one can boast. Hallelujah. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, walang magsasabi yan, ako muna. Di pwedeng, pagdating namin ni Edna sa langit, pareho lang kami doon. Walang pwede, si Pastor, ginandaan dyan. Pare-pareho lang tayo. No one can boast. So, ang biyaya at pananampalataya ay lahat galing sa Panginoon. Amen. Pero, maraming tao nauunawaan ang biyaya ng Diyos. So, maaaring tayo, nauunawaan natin biyaya ng Diyos. At, yung iba, nalilito sila sa kung ano ba talagang kagandahan o kabuuan ng kaligtasan dahil minsan, kahit ako rin mismo o tayo, we used to distort the truth. Kumbaga, minsan nadi-distort natin yung katotohanan. Kasi gusto nating paniwalaan yung salita ng Diyos ayon sa gusto nating pagkaunawa dito. Minsan gusto nating ma-interpret yung Bible ayon sa gusto nating pagkakaunawa. Kumbaga, we tend to be like that eh. Kapag nakikinig tayo, madalas, yung mas napapakinggan natin o gusto nating papakinggan yung mga bagay na pabor sa atin. Kaya nga sabi nga, in the last days, sa huling panahon, darating ang mga tao, pakikinggan na lang nila yung mga bagay na gusto nilang marinig. Pero hindi ang mga anak ng Diyos. Hindi tayo yon. Mga mundo yon. Kaya pag sinabing pagmamahal ng Diyos, gustong-gusto ng mga tao yan sa buong mundo. Amen? Sino ba namang ayaw ng pagmamahal ng Diyos? Pero pag pinaliwanag mo na ano ang pagmamahal ng Diyos, mapipili na yan. Di ba? At ganun din sa pananampalataya. Minsan may mga bagay tayong pagkaunawa o hindi malinaw pa na pagkaunawa patungkol sa ating pananampalataya. Ano ba pananampalataya? Pero hindi muna natin tatakel kung ano ang pananampalataya. Pag-uusapan lang muna natin ang biyaya na ito, yung kaligtasan na ito, natatanggap lang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Sa halimbawa ng isang verse, Romans 5:20. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. So sikat na sikat ito. When sin abounds, grace abounded more. So sa mundo, kung ako personal na pagkaka-interpret, isa ako makamundo na tao, I will interpret it as habang nagkakasala ako, lalong lumalaki yung biyaya ng Panginoon sa akin. At isang taong masama at walang pagmamahal sa Panginoon, uunawain niya itong sinabi na ito na habang ako ay pasama ng pasama, walang problema dahil ang biyaya ng Diyos ay mas malawak pa o mas higit pa sa aking kasamaan at magiging kasamaan. Pero hindi yan ang tinuturo sa atin ng salita na ito ng Panginoon. At alam ko, hindi natin gusto rin gawin sa Panginoon yun. Love natin siya. Amen? Taas ang kamay na nagmamahal sa Panginoon. Ayaw natin yan. Ginawan tayo ng mabuti ni Lord. Gusto mo ba siya gagawa ng masama? Ay, hindi. Siyempre, iba yung nagmamahal sa Diyos. Sa mga tao nagmamahal sa Diyos, ganito, pwede nating maging kaunawaan at ito ang katotohanan gustong ituro nito. Na habang tumatagal, na nalalaman ko kung gaano kasama, ang biyaya ng Diyos ay patuloy na lumalawak sa buhay ko. Paano lumalawak? Na patuloy niya akong babaguhin. Patuloy niya akong palalakasin. Patatawarin niya ako hanggang kamatayan. Hindi ko isusuko yung pananampalataya ko dahil alam ko ang biyaya na ito ay laging higit sa aking mga pagiging pagkakamali. Kaya hindi ako tatalikod sa Panginoon. Ganyan yung mga nagmamahal sa Diyos, ayaw iwan si Lord. Pero sa mga makamundo, lalo na ngayon, very trending, di ba? Yung mga itinuturo ngayon na sikat na mga teachers pa. Sino ba naman si Louie, di ba? Kumpara sa mga nakikita nating matatagal na sa pero iba na ang pagkaunawa sa biyaya ng Panginoon. So nakakalungkot lang na gano'n na yung nangyayari sa atin. So mga kapatid, kaya ka nandito ngayon sa church na ito dahil lalong lumawak yung biyaya ng Diyos sa iyo ngayong araw. Ano ang palakpakan ng Diyos sa bagay na yan?
Kaya tayo nandito ngayon, nakita natin yung mga pagkakamali natin, mas lalo nating napapatunayan na kung napakalawak talaga ng biyaya ng Panginoon sa akin. Masasabi mo nga malawak ang biyaya ng Diyos, hindi ka lang niya pinatawad at hindi niya lang kinalimutan ang pagkakamali mo. At marami pa siyang bagay na ginagawa sa pamamagitan ng biyaya niya sa atin. So mga kapatid, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Ayun ang bilin dito ni Paul eh. Huwag kayong madi-discourage. Huwag kayong tatalikod sa pananampalataya dahil lang sa inyong mga nagiging pagkakasala sa Diyos. Bagkus, yun pa yung maging instrumento natin para lalo tayong magpuri sa Panginoon. Lalo tayong magpasalamat, lalo tayong maglingkod sa Panginoon, lalo natin siyang mahalin. Ayun yung gustong iiwan sa atin, gustong ituro sa atin ang biyaya na isinulat ni Paul sa atin. Na ang kasalanan, hindi yan dapat na magtutulak sa iyo palayo sa Panginoon. Use your sin to see the grace of God. Huwag kang maging sin conscious. Be grace conscious. Ang tignan mo yung lawak ng dagat, hindi yung liit ng barko. May kakayahan talaga tayong tignan kung anong malaking gusto natin tignan. Pag sumakay ka sa barko, pwede mo makita gano'ng kalaki ang barko. Amen? Pero kung titignan mo yung lawak ng kalagatan, masasabi mo, napakaliit ng barko. So, ang ating kaligtasan natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sabi nga dito, righteousness through faith. Tayo'y naging matuwid lang dahil sa pananampalataya. Basahin natin sa Romans chapter 1, verse 17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. So ang mga tao daw, sinabi dito, nakita natin yung ibig sabihin ng biyaya. Ito din yung pagiging matuwid ng Panginoon. Naihayag sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoon na halos hayaan niyang makita yung kaisa-isa niyang anak sa cross ng Kalbaryo. Dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. Yun ang hustisya. Sukdula hanggang saang gagawin ng Panginoon para lang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. At ang sabi nga dito, just as it is written, the righteous will live by faith. From faith to faith. So tayo mga kapatid, magsisimula tayo sa pananampalataya. Magtatapos tayo sa pananampalataya lang natin kay Kristo. This sounds familiar to you pag sasabihin ko, maraming nagsimula sa pananampalataya pero nagtapos sa gawa. Hindi na sila naglilingkod dahil sa pananampalataya sa Panginoon. O nung una nananampalataya, pero nung huli hindi na sila nananampalataya sa Panginoon. Nakalimutan na nila na sa biyaya lang ito ng Panginoon. Kaya nagawa na magmalaki. O yung iba na may tumalikod. Yung iba, hindi nila nababatid, akala nila nasa Panginoon pa rin sila, pero wala na pala. Kasi hindi na ayon sa pananampalataya. Yung kanilang pamumuhay, yung ginagawa. Last time nga, yung ating mga workers nag-training doon sa LIJ. So, tinuruan sila mag-sound tech, ganyan. So, meron doon, hindi ko masabi kapatid no? Meron doon nagtuturo sa kanila na habang tinuturuan sila, nagbe-vape. Naman to, hindi naman to naka-public sa atin lang naman to. Nagbe-vape siya sa harap nila. So, syempre, pagkatapos ng training, makita-kita ko yung mukha ni Tinay, mangiyak-ngiyak, naluluha na, kumbaga ba parang naapektuhan siya sa puso niya na bakit ganoon, Pastor. Parang nagkaroon siya bigla ng confusion sa sarili niya. Natanong pa nga niya, Pastor, kasalanan ba yung pagbe-vape?
Bigla niya natanong. Siyempre, sabi sa akin, ito mga kapatid hindi natanong dito kung ano kasalanan sa hindi. Ito lang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Ano mang ginagawa mo nang hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Ayun lang ang simpleng definition talaga ng sin. Di mo na kasabihin, ang tatuba pag kasalanan niya, pastor, oo, hindi. O bahala na kayo magtalo-talo kung ano kasalanan. Pero ito ang tanong. O ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ano mang ginagawa natin nang hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. So ito nagbibigay kaluwalhatian ba sa Diyos? At ito bang ginagawa mo ay nagiging pagpapala sa mga kapatid mo sa pananampalataya? Kasi usually, yung mga ginagawa natin lagi sa Panginoon, una, para sa Kanya, pangalawa, para sa iba, panghuli na yung sa atin, di ba? Kung para sa atin lang, gusto mo astig-astig ka at mayroon kang mga ganun-ganun at umuusok ka, hindi ko masabi yon. Pero hindi natin uhusgahan ang mga tao, di ba? Pero sa akin lang, kung ganun yung pamumuhay, huwag ka na muna maglingkod, di ba? Siguro, hayaan mo muna, baguhin ka ng Panginoon kasi imbis na maging pagpapala ka, nagiging katisuran ka eh. Diba? Imbis na, gusto nyo ba ako dito, naghihipak ako kapag hindi naman kasalanan yun Para ma-attract yung mga nagyoyosi. Magsimba rin sa Panginoon. Pwede tayo mag-isip ng ganon, di ba? Pero mga kapatid, ano ba yung mas higit na nakakatulong? Mas higit na nakakapagbigay kaluwalhatian? Makakatulong naman siguro kung may Bible verse ako sa leeg, di ba? Yung mga may tattoo dyan, lalapit sa Panginoon. Pero ayun ba yung mas makakatulong? Di ba? Sa tingin nyo? Siyempre, mas makakatulong kung wala na lang. Pwede namang wala, di ba? Pwede naman lumapit sa akin yung mga walang tato. Di ba? Pero again nga, kung magtatanong kayo, Pastor, kasalanan ba to? Hindi. Isa lang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Ginagawa mo ba yan para sa Panginoon? Nagbibigay luwalhati ba yan sa Kanya? Kung ano yung iniisip mo? Ano yung ginagawa mo? Pwede natin husgahan yung nagbibi. Pero tayo, ano ba kinain natin kanina? Baka pares na naman. 1 week na tayong pares. High blood na yan. Hindi na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Iba, ano mang ginagawa natin. Kaya ang pagiging matuwid natin, sinabi rin dito, ay hindi ayon lang sa ating gawa, kundi ayon sa ating pananampalataya. Ano pa ba ang ibig sabihin yan? Basahin natin sa Philippians chapter 3, verse 8 and 10. Indeed, sabi ni Paul ito I count everything as loss because the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as a rubbish. Sabi niya, lahat ng bagay, binilang ko na wala ng kwenta yan. Ang nag-iisang mahalaga na lang sa akin ay ang aking Panginoong Jesus. Napakaganda. So sabi niya, for His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. So binilang niya lahat ng paghihirap ko, lahat ng tagumpay ko, para sa Panginoong Hesus lang. Wala na yung bilang sa akin. Kahit pa nagtapos ako ng pag-aaral, kahit pa kilala akong rabbi, kahit nakilala akong Pharisee, kahit pa kung ano pang mga naranasan ko, wala yan. Kahit pa yung pagsisikap ko sa buhay para sa Panginoon, hindi yan. Hindi yan yung mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin, yung Panginoong Hesus. In order that I may gain Christ and be found in Him. Not having a righteousness of my own. So, makita nyo, di ba? Ano mang ginagawa natin, kahit pa sa church o kahit pa hindi ka pa Kristiyano o mabait ka lang, wala yan sa ating mga sarili. O kahit pa nasunod natin yung mga batas, that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. The righteousness from God, that depends on faith. That I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So makikita natin dito na tayo matuwid sa mata ng ating Panginoon. Hindi dahil sa gumawa tayo na sunod natin yung 10 Commandments. You all know this. Alam na alam nyo ito. Matuwid tayo sa mata ng Panginoon, ng ating Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo na pinapaniwalaan natin. Naniniwala tayo na binayaran na ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan. Mula nung bago tayo ipanganak,
hanggang sa huling hininga natin, binayaran na yan ng ating Panginoon. Kaya hindi ka na matatakot. Ayun yung encouragement sa atin ni Paul. Hindi tayo takot sa kamatayan. Hindi tayo takot na susunod ba ako bukas sa Panginoon kasi makakasala lang na naman ako eh. Kapatid, nakakalimutan mo na. Righteousness from God, that depends on faith. May mga tao na di-discourage na, nakaka-discourage rin bilang maging Kristiyano minsan, di ba? Susunod ka, bukas magkakamali ka, susunod ka na naman. Minsan parang ayaw mo na rin sakta ng Panginoon. Pero sabi dito, kung tatalikod tayo, tinatalikuran natin, tinatalikuran natin yung pananampalataya na ginawa ni Kristo sa atin ay sapat na. Huwag mong tuldukan ang buhay mo, di ba? Huwag natin tutuldukan. Parang hanggang dito na lang ako, pastor. No, kapatid? Manampalataya ka lang. Tinitignan tayo ng Diyos o kabanalan ng Diyos. Akala kasi natin dito, yung ama lang yung tumitingin sa, yes, Jesus is the mediator. Pero si Jesus mismo, alam mo kung bakit kanya nagagawang yakapin? Minsan isang beses nagawa niyang yakapin ng maruming tulad natin sa cross. Pero para mayakap niya tayo, kailangan natin siyang tanggapin at manahan ng banal na Espiritu. Para patuloy tayong mayakap ng Panginoon at tignan tayo ng Panginoon. For He is holy. Sobrang banal niya, nitignan ng kasamaan, hindi niya kayang tignan ng kasalanan. Parang ano rin yan, pag nanonood kayo, nakakita kayo ng nakasagasan tao, di ba? Hindi niyo kayang tignan yung napisak na ulo. Kasi parang ang karumal-dumal noon. At ganun din ang kabanalan ng Diyos. Hindi niya tayo kayang tignan dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo sa atin, na tinanggap natin, tinitignan tayo ng Panginoon ngayon ng may pag-ibig, na may kagalakan sa puso niya. Kaya huwag mong bibitawan yan. Nagsimula ka sa pananampalataya, magtapos ka sa pananampalataya. Kaya naman maraming tumatalikod sa Panginoon kasi kinakalimutan yung pananampalataya eh. Umaasa na, hindi, kasi dapat sumusunod ako sa Panginoon. That's the truth naman talaga. Totoo yun. Pero magagawa mo lang sundin ng Panginoon dahil nananampalataya ka sa Kanya. Pananampalataya lang talaga, kapatid. At isa pang ginagawa ng pananampalataya sa ating mga buhay ay dead to sin through faith. But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. Do not fear their fear. Do not be troubled. Sinasabi dito yung huwag kayong matakot sa kamatayan. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung text ni Peter dyan. Huwag kayong matakot na umarap sa Diyos. For Christ also suffered for sins once for all. The righteous for the unrighteous. So that He might bring to you, to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. So ito rin yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Sa pamagitan ng pananampalataya, itinutulak tayo nito upang ang kamatayan ay mawalan na ng buhay sa atin. Mawalan na ito ng kapangyarihan sa atin. May mga bagay kung bakit kasi iniisip natin bakit hindi natin ma-overcome yung sin o yung ating makamundong pagkatao kasi nakakalimutan natin na paniwalaan na sa pananampalataya lang kung bakit itong mga kasalanan na ito yung mapagtatagumpayan natin. So technically, kung tatalikod tayo sa Panginoon dahil sa ating kasalanan, ibig sabihin, tumigil ka na sa paniniwala. Napatay na ang kasalanan sa buhay mo. It's a matter of faith lang, kapatid, talaga ito eh.
Kung may mga battles ka, may mga sin ka, battle it through faith. Labanan mo sa pamamagitan ng paniniwala na napagtagumpayan na ito ng Panginoon. Every victory starts in the belief. Kung ano yung pinapaniwalaan mo. Ngayon, kung maniniwala ka na parang hindi ko na kaya mapagtagumpayan ito, tumitigil ka na sa pananampalataya mo. Hindi ka na uli from faith to faith. Nandun ka na from faith to works. Kaya mabuti ang biyaya ng Panginoon. Kung anong nagagawa na ito sa atin. So makita natin dito, kung ikay naghihirap dahil sa pamumuhay na matuwid, mapalad ka. Lahat naman tayo dito sinisikap natin mamuhay na matuwid. Amen? Amen. Naniniwala naman ako sa inyo. Kaya nga kayo nandito ngayon eh. What's special in this church? Wala naman, di ba? Tapos, sermonan pa pag linggo. Mainit pa. It's a sign. Naniniwala ka sa Panginoon. So don't give up your faith. Ipagpatuloy mo lang. May isang kabataan tayo, sayang wala siya ngayon. Sinabi ko sa kanya, kasi nakikita ko sa kanya, discouraged na siya, parang may mga bagay na siyang dating ginagawa sa Panginoon, pero hindi niya na nagagawa. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung ano yung ginagawa mong mabuti ngayon, ipagpatuloy mo lang. Huwag mong tigilan yan. Kasi kung yan na nga lang nagagawa mong mabuti, titigilan mo pa, ano pang lalong mangyayari sa iyo? So, mahilig yung magpakain. Mahilig magluto. Ay, kung titigilan yan, ituloy mo lang yan para sa Panginoon. Hanggang sa unti-unti mong maibalik yung mga dati mong ginagawa sa Panginoon. Kasi kung yung mismong ginagawa mo ngayon, ay titigilan mo na, ano pa mangyayari sa pananampalataya mo? Kayo, mga kapatid, kung ano yung mabuting ginagawa nyo ngayon, ituloy-tuloy nyo yan. Kung yan na nga lang yung nagiging paraan yung maglingkod sa Panginoon, di pagpatuloy mo. Having been put to death in the flesh. So sa authority of this word, gusto ko sabihin sa inyo, yung kasalanan na yan na pinagpipray ninyo, mga stronghold ninyo, patay na yan. Patay na yan. Born again ka na. You are made alive. We are born, Jesus is born from above or born of God. And He becomes a born of man. So tayong mga born of man will be born alive. Mabuhay muli. Kaya nga tayo born again or alive again. Ang ating pagkatao ay wala na. Tayo'y bagong nilalang na. Huwag mo nang balikan yung dating pagkatao mo. Patay na yon. Inilibing na yon. For if by transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. For as through the one man's disobedience, si Adam yon, yung hindi pagsunod ng isa, naging hindi pagsunod ng lahat. The many were appointed sinners. Dahil sa pagkakamali ni Adan, minana natin ang pagkakamali niya, lahat tayo naging makasalanan na dahil siya ang ating pinagmulan din. Even so, through the obedience of the one, the many will be appointed righteous. Pero maganda dito, yung pagkakamali ni Adan ng isang tao, naging pagkakamali ng lahat ng tao, dumating si Jesus. Yung minsang isang pagsunod niya sa krus ng Kalbaryo, mamatay para sa atin, ay naging pagsunod ng lahat na maniniwala sa Kanya. So technically, paano ka tinitignan ng Diyos ngayon? Tinitignan ka niya bilang isang masunuring anak ng Diyos. At sobrang masunuri mo kasing
tulad mo si Jesus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Parang di makapaniwala. Tignan mo yung katabi mo. Ganyan ba yan? Teka lang, Pastor. So itong katabi ko, sinasabi mo, Pastor, kung paano sinunod ni Jesus yung kalooban ng Ama, ganun din tong katabi ko. Amen. True faith. O, kaya pala. Kaya pala naka-turtleneck. So yan, minsan parang titignan mo sa Ate Janet, parang, pero, kung titignan mo siya ayon sa pananampalataya, makikita mo siya na para siyang si Kristo na namatay sa cross. Ganon daw. Yung pagsunod ng isa, naging pagsunod ng lahat. Parang bigat, no? Parang, deserving ko ba yun? Ayun nga yung ibig sabihin ng biyaya ni Lord. Hindi mo deserve na tignan ka katulad ng kung paanong parangal ang tinatanggap ni Jesus. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, for many sons were bring to glory. Hindi lang sa Jesus ang naluwalhati. Pati yung mga naniniwala, nananampalataya kay Jesus were bring to glory. Naluwalhati din sila. O kaya simula ngayon, ipapractice natin, tingnan yung mga ka-churchmate natin na mga Christ followers. Huwag mo silang titignan na parang si Judas. Titignan mo siya, hindi, sabi ni Christ, ano to katulad niya Yeah. So mahirap man, kung sa iba, ang hirap tingnan, paano pa sa sarili natin, amen? Tayo, alam natin yung mga mali nating ginagawa. Walang ibang nakakakita, tayo lang. Pero sa pananampalataya, you have to believe, kapatid. Hindi ko to, non-negotiable ito. The only way na makalaya ka sa bawat kasalanan o stronghold sa meron ka, you need to start through faith. Kailangan unang maniwala ka. Huwag mo isipin na, matigas ulo ko, ganito na ako pinanganak, kapatid. Wala na yung dating pagkatao mo. You are born again. Born again ka na. The dead has passed. A new life has come. Sa mga pinag-uusapan natin, parang, Pastor, parang, ang imposible. Ang hirap tanggapin. Pero yun nga yung ibig sabihin talaga ng biyaya ng Panginoon talaga Talaga napaka-imposible. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Ito yung katotohanan. Hindi ito motivational, speaking para sa inyo. This is the truth. Ito ka. At sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng bagong buhay. But even if you should suffer for the sake of righteousness, okay, next verse. Next slide, Eric. Romans chapter 6, verse 4. We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. So yung minsang binautismuhan tayo, sino dito na baptize na? Diba? Simbolo yun. Na nilibing na yung dating ikaw. At hindi lang yung simbolismo, katotohanan yun, na talagang wala na yung dating ikaw. At pag inangat ka mula sa tubig, pinapakita sa atin na tayo'y bagong buhay na sa Panginoon. Pastor, bakit ganun? Bagong buhay na ako, ba't nagagawa ko pa rin ito? Nagagawa mo na lang. Hindi na yun ang buhay mo. Iba yung nakakagawa ng kasalanan sa namumuhay para sa kasalanan. Iba yung buhay na nila yung kasalanan. Kasalanan nila, kaligayahan na nila, di nila kayang
Talagang mamamatay sila kapag tumigil sila sa paggawa ng kasalanan. Talagang masayang-masaya sila pag gumagawa ng kasalanan. Ito yung pag-asa nila. Itataya nila lahat para sa kasalanan. Pero dahil tayo na buhay na nagmuli, ang kasalanan ngayon, dumarating na lang sa buhay natin. Kaya nga diba, kapag nagkakasala, anong nararamdaman natin? Nalulungkot, nasasaktan. Minsan pa ngayon, nandidiri tayo sa sarili natin. Amen? So parang di mo na matanggap, magawang mahalin ang sarili mo. Pero kapatid, balik ka sa katotohanan. Pananampalataya, ika'y bago ng nilalang sa Panginoon. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. In Hebrews chapter 10, verse 14 to 17, for by a single offering, He has perfected for all time those who are being sanctified, and the Holy Spirit also bear witness to us. For after saying, this is the covenant I will make with them after those days, declares the Lord. I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Sabi sa atin ng Panginoon dito, sa verse na ito, dahil sa minsang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, pinatotohanan ng banal na Espiritu na tayo'y bagong nilalang na. Nireprogram na tayo ng Panginoon. Ito madaling intindihin to sa mga programmer katulad ni Eric. Kung ano kinode mo sa computer, ayun lang ang gagawin niya. Kung ano nilagay ng Apple dito, yun lang gagawin niya. Hindi siya pwedeng gumawa ng mga bagay na hindi ko inilagay sa kanya. At ganun din tayong mga mananampalataya. Ang batas ng Panginoon ay hindi na lang batas sa atin externally, kundi inilagay niya na yung batas o yung pagsunod sa ating mga puso. Kaya nga pananampalataya to, biyaya lang to. It's not by hard work. Kung nagiging mabuti ka ngayon, hindi dahil sa masigasig ka na Kristiyano. Naging masigasig ka dahil sa biyaya ng Panginoon na pinapanampalatayanan mo. Ngayon, mga kapatid, paano kung nagtanim ka ng ubas? At itong ubas na ito ay hindi nagbunga, anong gagawin mo sa ubas? Pwede mo lang putulin agad, pero hindi ganun agad ang ginawa ng Panginoon. Tinanim niya tayo, hindi tumubo yung ine-expect na bunga ng Panginoon sa atin. Pero ang ginawa ng Panginoon, nilinis niya tayo. Kinalinga niya tayo, pinagtiyagaan niya tayo. Tulad ng parabolang sinabi ng Panginoon. The parable ng gardener, di ba? Hindi namumunga, putulin na yan. Pero binigyan pa niya ng pagkakataon. Hindi pagkakataon na ito, hindi lang yung pagkakataon na isa pa. Pag inulit mo yan, talagang tatapusin na kita. Ang maganda sa Panginoon, binigyan niya tayo ng, hindi lang chance binigay niya sa atin. Binigyan pa niya tayo ng kakayahan para mamunga. Kumbaga, pinertilize pa tayo ni Lord. Parang isang halaman, nilagyan ng pataba, diniligan, binantayan, at ginawa kung ano-ano para lang tumubo, para lang magbunga, hindi agad pinutol. Binigyan niya tayo ng kakayahan. Sabi niya nga dito, I will write my laws in their hearts. So ito kapatid maniwala ka o sa hindi, mabuti kang tao kung anak ka ng Diyos. Kung tinanggap mo si Kristo, sa ayaw mo sa hindi, maniwala, yung katabi mo, mahal mo yan. At yung mga hindi ka ibig-ibig, sa mga nakagawa sa iyo ng mali, sa ayot sa hindi, kung anak ka ng Diyos. Sa ayot sa hindi, magagawa mong mahalin.
Siguro lumalago pa tayo sa pananampalataya. Amen? Pero, dahil ito ang sinabi ng Panginoon, ito ang mangyayari. You are not a failure. Hindi ka actually, sabi nga ng Panginoon, hindi ka na pwedeng maging failure eh. Kasi you are born from above. You are reprogrammed by the Lord. Hindi ka na pwedeng magkamali. Lahat na ng kakayahan na hinahangad mo para mamuhay ng matuwid, ibinigay na ng Diyos sa atin. Nanahan na sa atin ang banal na Espiritu. Yung ibang tao, pwede nilang, mabigat sa kanila. Ano ba naman yan? Parang responsibilidad na dapat maging mabuti ako. Parang responsibilidad ko na parang maging, yung pamumuhay ko, maging banal. Kapatid, imbis na nirereklamo natin yun, dapat nga magpasalamat natin yun. O baka ayaw na lang talaga mamuhay ng banal. Nasa iyo na yung kapatid. Paniwalaan mo. Maraming tao, marami na lang dahilan. Pero ito paniwalaan mo. Hindi ka pinipressure ni Lord. No one is pressuring you. Maniwala ka. Start through faith. Believe. Paano pa rin kung hindi pa rin talaga namunga? Katulad ng mga huling na pag-usapan natin patungkol sa biyaya ng Panginoon. Ganun po talaga yan. Binigay na sa atin lahat ng biyaya ng Panginoon, maging pananahan ng banal na Espiritu sa atin. Kumbaga, binigay niya na lahat, pati pagbabago ng pananaw mo, pag-iisip mo, binigay niya na yung Bible, binigyan ka niya na ng church. Para saan ba yung church? Kasi sa church, yung makikita yung mga taong nagsisikap din mamuhay ng matuwid. Amen? Binigyan ka ng mga kapatid sa pananampalataya, magmamahal sa'yo, tutulong sa'yo. At higit sa lahat, nanahan sa'yo ang banal na Espiritu. Ngayon mga kapatid, mabigat mga ito marinig, pero kung hindi pa rin, wala nang pagkukulang ang Diyos, Lord. Huwag natin tignan to ng parang isang pangit na bagay. Napakaganda na ito. Anyone who needs to repent, repent. Magbago tayo ng puso natin. Mingi tayo ng tawad sa Panginoon. O baka kaya nasasaktan tayo dahil alam natin na talaga namang dalisay ang puso natin. Nadudumihan lang ng mga sitwasyon sa buhay. Mga pinagdaraanan natin, kabigatan. Pero believe. Maniwala ka, kapatid. Start believing. Hindi ito isang bagay na parang dapat, di ba? Parang pag narinig mo yung word na dapat, parang bigla kang, ba naman yan? Yung pinipilit ako dapat. Hindi, kapatid. Sa Old Testament, ang mga tao, you shall, ang ngayon nasabi ng Panginoon, you shall obey my laws. Pero sa New Testament, ito lang sabi ng Panginoon, you will obey my laws. Iba yung inuutusan ka, iba sa yung will, yung kagustuhan mong gawin ito. Ewan ko kung anong kasinungalingan na ang nailagay sa atin ng kaaway para hindi tayo maniwala na tayo mga bagong nilalang na. Kapatid, rebuke that spirit. In Jesus' name, you are a new creation. Maganda ka sa paningin ng Panginoon. Huwag mong sayangin yung kagandahang biyaya inaalay sa iyo ng Panginoon. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. Makita niyo, no? Ganda na sinabi nito. Sa totoo lang, sa Tagalog, hindi naman na dapat pa kayong turuan talaga eh.
Ay, yung gusto ituro sabihin sa atin, nasa inyo na talaga yan. Kumbaga, etong preaching na ginagawa natin, pag may mentoring, discipleship, guide na lang to talaga eh. Kumbaga, ito na lang talaga yung parte namin para magpaalalahanan tayo. Pero pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at salita mo, totoo lang, hindi ka na dapat panturuan pa. Hindi ka na dapat pilitin pa kasi nasa iyo na ito. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. And now, dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him. So may pag-asa sa atin. May pag-asa na makapamuhay tayo ng matuwid. And I may just want to remind everyone, ang layo mo na sa dati mong pagkatao. Dating nagmumura, dating palaaway, malayo ka na. Pero hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Marami pa siyang aayusin. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Sa pamamagitan ni Kristo, na walang kasalanan, tayong may kasalanan, ay nawalang sala dahil siya'y namatay para sa ating mga pagkakamali. Mga kapatid, magkukomunyon tayo. Pero upo lang kayo, sandali lang. Bago tayo magkomunyon. Alam ko may ilan sa atin, o maging kahit din ako, o sino man sa inyo, sa mga nasa online, mag-ready po kayo ng pang-komunyon ninyo. May ilan sa atin siguro parang hindi ko kayang kainin to, pastor. Parang nakokondem ako sobra sa kasalanan ko. Baka hindi ko magawang kainin tong tinapay at hindi ko mainom yung saro na tanda ng dugo ng Panginoon. Maiintindihan ko yan at lahat tayo dumarating din dyan. Pero kapatid, wala tayong magagawa. Maliban na lang tanggapin natin yung ginawa ni Kristo sa atin. Wala na ibang paraan para sa kapahamakan natin. Huwag nating hayaan itong kabigatan na nararamdaman natin, mga pagkakamali at kasalanan na gawa natin, ang magtutulak sa atin para hindi tanggapin itong biyaya ng Panginoon sa atin. Bagkus, tinatawagan ko kayo, church. Kasama ako. Alam kong mabigat dahil kung may kasalanan tayo pa ulit-ulit nagagawa. Pero buhay ka pa eh. At buhay pa ako. Natanda ng pagkakataon at paniniwala that Jesus still trusts in us. Naniniwala pa rin siya sa atin, kapatid. Huwag nating sayangin ito. Tanggapin natin. Number 1, no choice tayo. Kung hindi mo tatanggapin ito, we are only condemning ourselves. Pero tanggapin natin ito. Ano man maging pagkukulang at pagkakamali natin, tanggapin natin ang may kagalakan sa ating mga puso. Kung nahihiya tayo, edi tanggapin natin na nahihiya tayo sa Panginoon at tumingin ng tawad at magsisi. Ganun ang buhay Kristiyano. Hanggang mamatay, pananampalataya. Hindi yung pananampalataya ka noon, nung last year, ngayon, parang hindi na pananampalataya pa rin sa ginawa ni Kristo. Tayo tayong lahat. At tatanggapin natin ang buong